Magandang araw sa inyo mga guys. Magandang araw sa inyo mga guys. So ang ating gagawin ngayon, hindi ko lang napaikita sa inyo yung paano mag-seeds ng bell pepper. So itong natanim na to, may mga halos mga malapit na mga 3 buwan, mga 75 days. Ito ang ginagawa namin, mag-spray kami ng chemical. Yung chemical na ginagamit guys, yung ang tatak na ay green label. Sa loob ng 1 linggo wala yan. So nagkwento tayo tungkol sa pamatay mga insecticide. Ang ginagamit namin ay green label. Yung yellow label, pag-usapan natin yan sa sunod, dahil mas matagal-tagal yan mawala yung lason niya, saka yung red label. So ang ginagamit namin dito guys, hindi ko lang sasabihin nyo ano na produkto na pamatay insecticide. So baka naman magkaroon tayo ng komersyal so sa mga insecticide. So ang ginagawa ko guys, nag-spray tayo. So itong bell pepper guys, so may mga malapit 1,000 na puno. Kaso lang ito na bell pepper, wala ito sa agribit natin dahil wala tayong makikita na seeds nito. Dahil kuan ito, sabi ng iba parang native. Matagal na ito na wala na, pero may naiwan. Tinatanan namin sa mga tulad dito. Ito binili ko to, yung seedling nito sa kilala ko na mayroong kanin dito. So yun guys, mag-spray na tayo. So guys, simula na rin tayo. So isa pa guys, bakit wala akong mask? Dahil wala namang hangin. Ang ano ko lang sa inyo guys, kung may hangin dapat magmask kayo, dahil yung ginagamit natin ay pamatay
sa mga kumakain ng ating mga pananim. So delikado yun guys. So dapat ako sana magmas, kaso lang nakalimutan ko. So yun, hindi, niwasan ko lang na walang hangin para yung mga binubuga ng ating sprayer na hindi po mo malanghap. So yun guys, bali patapos na tayo. So ipapakita ko sa inyo yung mga bunga ng aming mga pananim. So yun na guys. So ito na guys, mayroon ng mga bunga. Pinoprotektahan natin yan para hindi makain ng mga insekto. Yan. So guys, yung iba medyo kakaunti lang ang kanilang bunga dahil may mga ilang araw na hindi natin na-sprayhan. Yun, nalalaglag yung iba yan. Yan, wala nang ano. So masila na ang bell pepper natin kapag hindi natin ma-sprayhan. So yung mga bulaklak niya ay malalaglag. Ayan o, katulad nito guys. Yan, wala na yan. So sayang mga guys, no. Yan, kakaunti lang yung iba. Yan, ito wala na ito. So kailangan alagaan natin mabuti. Bali kung mamulaklak na siya ay halos mga 3 araw ga-spray ka naman. Pero ang sinabi ko lang sa inyo mga guys, na kung mag-spray kayo, kailangan yung mga chemical na ginagamit natin na hindi masyado matapang. Kaya nga mag-spray tayo bawat 3 araw, 4 na araw, dahil babalik naman yan sila. So yung gap mga guys, ito ang ginagawa namin guys sa gap. Unti-unti kaming nag-adjust ng aming pang-spray ng mga insekto para maiwasan natin yung mga kumakain ng mga produkto namin na hindi sila magkasakit, dahil yung ginagamit namin ay mga chemical. Pero pinipili natin, sinabi ko na sa inyo mga guys, yung mga chemical namin may label tayo at makontrol natin kung paano, ilang ml ang gagamitin natin. Tapos yung mga bunga ng ating mga bell pepper ay maalagaan naman natin. Ayan, kasi dito guys wala tayong protection sa gilid natin, wala tayong net para yung mga insekto hindi makapasok. Open lang ito guys. So yun, yung kasama ko naglagay ng fertilizer. Bali kinokontrol na namin kasi yung nung una sobra-sobra kaming maglagay ng fertilizer, makakasira naman sa lupa. Yung mga ginagamit namin ay sobra-sobra. So yun guys, no. Yung iba na pananim namin, yan, maraming bunga. Yan. So yun. So mga guys, limbawa init ngayon, mayroon naman kaming shower dito. Yan, may poste kami. Yan, poste sa shower namin. Yan. So mga guys, kung may mga 800 hills ito, so kung maalagaan nyo ng mabuti, dapat lang sa pag-aaral namin
ng bell pepper ay kukuha ito ng mga, ang isang puno ay kukuha ng 1 kilo. 1 kilo guys ang makukuha. So kailangan lagaan natin na mabuti. So yun guys, ano, mayroon ng parang nasira yan. Ito nasira na guys, sayang. Bakit nasira? May insekto na kumakain dito, yung tinatawag na injector. Yan. Bali ito guys, kapag makuha nyo to, kung ganito, huwag nyong itatapon, ililibing nyo. Sa mga pag-aaral namin sa GAP, dapat ililibing ito dahil dito nangingitlog yung mga insekto. Yan. So may mga 1 linggo na guys na hindi namin napuntahan. Ganito na nangyari. Dapat bawat 3 araw ang pinakababa kailangan nandito ka palagi. Yan guys, oh, mayroon namang isa. Kasi mga 1 linggo na ito na hindi na puntahan namin dahil sa ampalaya kami nagpo-focus. Yan, sayang. So ngayon guys, na-sprayhan ko to. Ito mayroon pang isa. Bali 3 na nakuha natin guys. Ito ililibing natin dahil yung mga itlog ng mga insekto dito kumakapit kapag namimisa na sila. Maghanap pa tayo ng iba. Kasi may mga 1 linggo na ito eh. Hindi namin napuntahan. Ito pa. Na-injika na nila. Bali 4. Sayang. Mahal pa naman na ngayon ng bell pepper. Yan. Siguro mga guys, mga ilang linggo na lang may ma-harvest na tayo sa ating bell pepper. Yan. Kung mayroon ng mga malalaki. Ayan. So yun guys, no? Kailangan kung maalaga tayo ng mga pananim natin, kailangan na safe ang kumakain. Mga 2 linggo guys, simula ngayon mayroon na tayong ma-harvest. Siguro mag-spray tayo na pamatay insekto mga 1 linggo. Sa sunod na linggo baliwala na yan. Dahil sa pag-aaral namin sa GAP, kailangan alam mo yung level ng mga pamatay insekto para yung kumakain ng ating mga pinoproduce natin ng mga produkto ay safe naman. So kami guys ang nag-produce ng aming mga produkto, tapos ang mga wholesaler sila naman ang ma-provide sa mga consumer. So alam nyo na guys na kailangan na kung may tanim kayo, kung halimbawa mayroon kayong mga maliit lang na sa inyong malapit lang sa bahay nyo, bakuran, para naman safe, pwede naman kayo ay magtanim. So yun guys, so nakita nyo naman mga guys, no, sa aming pananim kung paano namin ginawa. So alam nyo na kung paano. So itong technology namin ay inuunti-unti namin dahil ang nasa pag-aral namin sa GAP ay kailangan yung mga actual na agriculture, kailangan matuto sa paggamit ng mga chemicals at saka mga fertilizer. So salamat guys sa pagpanood ng ating video.